Bagamat binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang pumili kung sino ang ating paniniwalaan, kung ano ang ating magiging ugali, kung ano ang gusto nating kainin, damitin, kalayaang pumili kung maniniwala tayo sa Kanya o hindi, kung magtitiwala tayo sa Kanya o hindi, ang tanggapin siya o hindi. Maraming pumili ang patungo sa kapahamakan at kamatayan. Ganun pa man, ang katotohanan ay mahal na mahal tayo ng Diyos gaano man tayo karumi sa kasalanan, at gusto niyang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan sa piling niya, sa kanyang kaharian, kung kaya't isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang maging handog at pantubos sa kasalanan ng sangkatauhan, kabilang ikaw, ako, tayong lahat. Tiniis ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng hirap, paghamak, pag-alipusta, dinuraan siya sa mukha, hinagupit, tinuring na makasalanan bagamat siya ay walang bakid, katiting na kasalanan, pinagtawanan at naging tulad ng isang kordero na inialay upang ang kanyang dugo ay maging pambayad at pantubos sa kasalanan nating lahat. 1 Kabanata 3, versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Layunin ng Diyos na ikaw at ako, tayong lahat ay makasama niya sa kanyang kaharian upang maging kanyang mga anak na hinirang na magtatamasa ng kasaganaan sa buhay na walang hanggan. Nakikita ng Diyos kung gaano ka naghihirap. Alam niya na hinahanap mo ang totoong kaligayahan at kapayapaan, pero nananatili kang bigo. Alam niyang pagod ka na. Patuloy mo pa rin bang ipagwawalang bahala ang paulit-ulit na pagkatok ni Jesus sa pinto ng iyong puso? O nakahanda ka nang tanggapin siya at piliin o alamin ang mga susi ng kaligtasan? Kung handa ka na, alamin natin ang mga susing ito ayon sa banal na kasulatan. Number 1, tanggapin mong ikaw ay makasalanan. Kailangan ng buong pusong pag-amin at pagpapakumbaba bilang patunay na pagsuko sa ating Panginoong Yesus. Sapagkat kung sasabihin natin na tayo ay walang kasalanan, ay pinasisinungalingan natin ang sinabi ng banal na salita sa mga taga-Roma, Kabanata 3, versikulo 23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sa buong buhay natin, ilang ulit nating sinuway ang kautusan ng Diyos. Ilang ulit tayong nagkasala gaya ng pagsisinungaling, pagnanakaw, pakikiapid, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kung kaya't nararapat tayo sa kamatayan. Oo, sa kamatayan. Sapagkat yan ang sinabi ng mga taga-Roma sa 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Dapat nating tanggapin na tayo ay makasalanan. Ang pangalawang susi, pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Ang magpatawad ay isang banal na katangian. Ito ay ang patawarin o paumanhina ng isang tao sa kasalanan o pagkakamaling nagawa nito. Tinutukoy ng mga banal na kasulatan ang pagpapatawad sa dalawang paraan. Inuutos ng Panginoon sa atin na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at hingin ang kanyang kapatawaran. Inuutos din niya sa atin na patawarin ang mga taong nananakit at nakasakit sa atin. Isaiah 1:18.
Bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niyebe. Bagamat ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Ang paghingi ng kapatawaran sa Panginoong Hesukristo ay mabisang paraan upang ang lahat ng ating mga kasalanan ay mapatawad. Kinakailangan dito ang buong pusong pagsisisi sa paghingi ng kapatawaran at gayon din naman ang pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Ang pangatlong susi, pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa mga taga-Roma, Kabanata 10, versikulo 9 hanggang 10, sapagkat kung ipapahayag ng iyong mga bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magbuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Totoong napakahalaga ng pananampalataya sapagkat ito ay sa puso nagbumula. Subalit napakahalaga rin ng pagpapahayag sa pamamagitan ng ating mga bibig sapagkat ito ay pagpapahayag para sa ating ikaliligtas. Ngayong alam mo na ang mga susing ito ng kaligtasan, ay nakahanda ka bang tanggapin ito? Kung ang sagot mo ay oo, pwede kang manalangin ngayon sa Panginoon kalakip ng tatlong susing ito. O pwede din namang sabayan mo ang dasal na ito at ariin mong ito ay dasal mo. Makapangyarihang Diyos Ama sa langit na may gawa ng langit at lupa, ako po ay isang taong makasalanan. Napakarami po ng mga pagkakamali at pagkakasala na nagawa ko. Kaya't nararapat ako sa kamatayan. Subalit gaya ng iyong sinabi na kaya mo pong linisin ang lahat ng aking karumihan dahil sa dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo ng iyong bugtong na anak at inako ang kasalanan ng lahat. Ako po ay buong pusong nagpapakumbaba at nagsisisi, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan mula nang ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako, dakilang Diyos Ama. Gayon din po ay tinatanggap ko si Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay, kalakip ng aking pananampalataya na siya bagamat Diyos ay nagkatawang tao upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang ako man ay magtamasa ng buhay na walang hanggan sa piling mo. In Jesus' name, Amen. Bagamat hindi karapat-dapat ay natanggap natin ang kaligtasan dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus na siyang biyaya ng Diyos sa lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap. Efeso, Kabanata 2, versikulo 8 hanggang 10. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Kung sa gayon ay mga anak ng Diyos, tinubos ng Panginoon mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, hindi na tayo alipin sa kasalanan. Mga taga-Galasya, Kabanata 5, versikulo 1. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na mula sa pagiging anak ng tao na isang makasalanan
Dahil po sa susi ng kaligtasan at pagtanggap ninyo sa Panginoong Hesukristo, kayo po ay tinatawag na ngayong mga anak ng Diyos. Abangan po sa susunod ang kahalagahan ng bautismo sa tubig at bautismo ng banal na Espiritu na siyang ating gabay, tagapagturo, tagaaliw bilang mga anak ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay nagbigay po sa atin ng banal na Espiritu na siyang magtuturo sa atin at magbibigay ng kaaliwan sa oras na tayo po ay dumaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok. Abangan po natin ito sa susunod. Hanggang sa muli. Mabuhay po tayong lahat at pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. I love you, but Jesus loves you more. Hallelujah.